Ito kami mga lodi mag-layout ng trusses, no? Ito, main trusses ito, yung malaki. So naglalagay tayo ng patungan. So meron tayong ditong mahaba isang buto kasi 3 meters yung ano natin, yung king post, kaya hindi na natin to pinutol. So 6 meters ito. Yung sumunod nun ay 350, 320, 280, 250 tsaka 2 meters yung nasa dulo. So ganun din, same lang din dito sa kabila. So kaya ganun ang ginagawa natin para dito kasi magsisimula yung latag natin ng angle bar dito sa gilid nitong poste nito pa diretso doon. So tinatong na natin dito dahil ito ay malambot dito sa side na to. So ito yung kukunan natin ng libilasyon, itong semento na to. So after nitong paglatag nito, yung gaya nito, yan, tatansian na. So Cheng, tatansian mo na to ngayon magkabilang dulo para makita natin yung libilasyon nitong mga nilagay nating patungan, kasi dito rin nakadepende yung ating mga angle bar, yung trusses natin, no. Kunin nyo sana yung yung welding machine para ma-fix na yon doon sa dulo magkabilaan, para yung tansi nyo hindi na magalaw, hindi na pabago-bago. So andan nyo na yung welding. So si Munching, Ching, ikaw na itali mo na yung doon. Ihanda mo na. Alam ka naman dalawa pa kayo ni Sana kami. Anak ng titi. O para pag i-welding na lang. Mag-adjust ka ng mga diyan, mga 15 simula sa kwan, diyan sa labas ng poste. Oh, yan 15. Kasi pagka natin yung yung trusses pagbaliktad. Kasi yung ito 7.5 ito, pagka dalawa yan magiging 15, kaya 15 kasi pag i-flip natin yung ating trusses para baliktarin, hindi na bumangga sa poste. So makikita natin ngayon dito pag tinansian natin kung alin dito sa mga to yung ating itataas or ibababa. So napakahalaga nito mga lodi sa pag nagli-layout, napakahalaga nitong mga patungan na to dahil ito yung magsisilbi nating pang-level. Kasi kung wala sa level itong gagawin nating trusses, pag inakyat natin sa taas yan, yun yung nakikita nyo na namimilipit yung mga trusses, no, bingkong, kasi yung pinaglagyan ay hindi patag. So ito napakahalaga nito. So yung dulo na yon ay i-welding muna magkabilaan para makuha yung libelasyon. So ili-level bar yon kasi semento na yon eh. So bukas na tayo dito, magsimula na tayong maglatag ng mga angle bar. Ngayon ang kukunin pa lang natin dito yung libelasyon nito. So, kasi ito dito sa side na to, magtatanim tayo dito ng mga angle bar. Papalukan ng angle bar yan para hindi gumalaw yung ating mga patungan. At the same time hindi siya bumaba kasi malambot tong tambak, no, hindi pa to fully compacted. Okay mga rodi, no, mag-start na tayo na fabricate ng trusses at ito na nililayout na namin. So mga lodi, panoorin nyo to at baka merong kayong makuhang ideya dito. So ginawa natin dito, unang-una ay kuhanin natin yung isaktong sukat ng paglalagyan natin at maglatag ng mga patungan. Then ililibil natin yan gamit yung tansi, yon nilibil bar natin. Then ito naman ngayon ay nilalagyan na ni Edwin ng guhit yung tapat ng tansi. At kung napapansin nyo, ang tansi ay nakahalik lang sa mga angle bar, no, na gagawin natin patungan dahil itong area natin ay hindi patag. So kailangan talaga natin maglagay ng mga patungan para maipatag, para i-tuwid natin yung mga angle bar natin. So lahat yan lalagyan ng guhit. Then saka tayo maglalatag ngayon ng dito ng mga angle bar.
So ito kinumpute na rin natin to. Kukompute natin to para hindi tayo maligaw. So ito yung sukat natin, no. 18.40 plus may bulada tayo na 1.2. So 2.4 ang magkabilaan. Lalabas nito ay 20.8 ang kabuang trusses na gagawin natin. Tanong Alstan. So gagawin nyo ngayon, Cheng, unahin nyo muna to. Maglatag na kayo ng angle bar dito. So hindi kami makapag sapatos dahil maputik, no. Hindi tumitigil ang ulan dito. Gabi-gabi umuulan kaya hindi obra ang sapatos. So kuha kayo Darin ng mga angle bar, yung D3 ilatag nyo na dito. Dito sa may tansi na to, kasi yung tansi na to tatanggalin to. So kaya ginuhita natin para hindi na tatanggalin kasi itong tansi, hindi lalatagan ng angle bar to na D3. Mapuputo lang din to kung hindi natin tatanggalin. So ito naman ay naka-welding lahat ng mga angle bar, naka-welding dito sa bakal para pag tinuwid natin yung yung angle bar ay hindi magpabalik-balik yung ating bakal. So kailangan yan. So dito hindi na kami naglagay ng mga padul. Kasi naman tayo doon, naka-welding naman na tayo lahat doon. Dito kayo mag-umpisa dito. So ang kailangan natin ay 10.4 sa kabila. Sige, basta ilatag nyo lang, mamaya na ayusin. Isa pa. So kailangan natin yan dalawa. So 10.4 kasi magpuputol dito sa gitna. Buo yan, buo. Saka na lang natin putulan, may acetylene naman tayo. So ito lang ang problema, no. Ayan, tubig. Bahala sa trabaho natin to. So after na makuha natin yung insaktong pyesa. Insakto na? 2080? 2180. Okay, oh. So 2180. Minus natin dito yung 1 meter kasi sira tong natin, yung tip measure. So saka pa lang natin ngayon i-pull weld yung huling pyesa para just in case na may mali, may problema sa natin, hindi na tayo mahirapan mag-backlash. O ibabaw muna. So ganun mga lodi yung diskarte namin para hindi pa ulit-ulit yung trabaho. Laging may double checking. Then silipin nyo muna kung diretso. Yung tansi, kaya may tansi tayo. Baba mo rin yung tansi. So maliban sa may tansi kasi tayo para dito sa pag dugtong natin sa mga angle bar. Silip. Right. So ngayon ipo-full weld na yung huling dugtungan para itong side naman, yung top cord naman yung kukunin natin. So ganito mga lodi, no. Yun, start na namin yung paglagay ng bottom cord. So ito wala na tayong tinanggalan natin yung tansi natin kanina dahil ayan, may mga guhit na tayo. Tatapat na yan sa guhit para tuwid yung ating angle bar. And then nilalagyan natin ng brace para nanatiling naka-level itong ating bottom cord, para marami kasi tayong ipapatong dito na mga kasi ito na yung pinakapadron natin. Kaya kailangan na secure itong pinakapadron natin.
So lahat itong itong angle bar na nakapabalagbag na yan, nilalagyan ng brace para hindi mag-collapse tong ating bottom cord. Ayun. So ito na mga din, no. Tinansiyan na natin tong ating top cord. At inaayos na ni Edwin. No, kailangan itong ating mga tungtungan ay nakalapat dito sa tansi. So i-secure yan mamaya, Edwin. Hanapan mo ng stable na na tungtungan. Dahil baka bumagsak yang na yan, yung nasa bato. So mamaya lagyan natin ng yan. Lagyan natin ng baunan natin ng angle bar para hindi gumalaw. So tingnan mo, baka nagbago yung guhit. Okay na? Oh, mataas na yan, mataas na. Okay, yan, okay na yan. Okay na. So ayan, may mga guhit na tayo. Okay na yan. Oo. Hindi mo ma-bar lever yan, Munching, kasi baluktot yung nasa gitna. Kung may diferensya niya, napakaliit na. Pwede namang pupukin yan mamaya. Sige, pwede niyo nang latagan ng ng angle bar. Isang buo muna dito yung dugtungan sa dulo. So ito pala mga lodi, ang ginawa natin dito ay kinumpute natin itong top cord na to. So Pythagorean theorem yung ginamit natin diyan, yung A squared plus B squared, so 280 squared plus 10.40 squared. So lalabas dito ay 10.77. So ito yun, 10.77. So nandito. So ito yung in-assume natin na gitna. Pero hanggang dito siya, yung 10.77 natin. Kaya napakahalaga na mag-compute kayo. Huwag kayo umasa sa iniskwelahan yung bakal, kasi may mga bakal na baluktot. Pag nataon na sa baluktot kayo na eskwela, malamang malaki ang magiging epekto niyan. Kaya mahalaga na mag-compute. So ngayon ay lalatagan na itong ibabaw, yung top cord. Yan, may guhit naman yan. Sa guhit nyo na itatapat ngayon. So same lang din ang haba nitong top cord sa dito sa kabila, parehas lang. Kaya inuna na natin ito. Okay, spat mo na. May ka na sana, Edwin, meron ka ng pang brace, lalagyan ng brace to. Para nakatayo. So gaya nito. So ito, may mga brace yan para hindi bumagsak yung angle bar. So paulit-ulit ang gagawin ito. Pag natapos nito, dito sa kabila naman. So dalawa lang sila ang gagawa, at para matuto. So mag-start na tayo na maglatag ng mga plate, So siyempre may plano tayo na dapat sundan. So wag kayong gagawa na wala sa plano. Then yan, eskwelahan natin para makuha natin yung dito. So kailangan dalawang tao. Sige, guhitin. Tapos yung dalawa na yon, yung isa. Tapos hatiin yan, 0.84. So ito yung mahalaga dito.
Kasi meron tayong ano dito, no, merong sinusunod na specific spacing. Yan. So kailangan yan mahalaga na makuha natin yan. At yung the rest ay i-divide na lang natin kasi dito sa plano natin wala na siyang specific na spacing. So yung the rest nito ay i-divide na lang natin to para makuha natin yung kung ilang member ang papasok diyan. Oh, 0.84. So ngayon ang gagawin, itong side lang ang kuhanan natin ng eskwela. Dahil parehas ang haba nito, dito na lang tayo kukuha. Isusukat na lang natin ng metro yan, transfer natin dito sa kabila para mabilis tayo. At the same time para sigurado tayong pare-parehas yung sukat. Kasi nga yun nga sinasabi ko na may mga pagkakataon na yung malagyan nyo ng tapatan ng eskwela ay baluktot. Malamang sa malamang yan hindi na natin makukuha yung tama. Kaya maigi na isang side lang and then kopyahin na lang yung makukuhang sukat para kunti na lang ang pagkakamali kung meron mang pagkakamali. Okay. So yan lang. So nakuha na natin ngayon yan. Meron pang, tingnan nyo yung plano, meron pa yung mga numero sa dulo. Sa dulo kunin nyo yung kunin nyo yung pinakabulada natin. Yung bulada natin doon ilabas nyo. Bulada, may 120 tayong bulada, ilabas nyo yon. Yung the rest niyan i-divide nyo kung ilang pagkasyahin nyo kung ilang member yan. Ilalabas nyo yan yung Totoo, ilabas nyo muna to. Itong mahalaga to, ilabas nyo muna tong 120. Oo, ilabas nyo dyan 120 dyan. Doon, labas doon. Tapos the rest nito, pagdating dito, labas yung 120, sukatin nyo hanggang sa dito. Then i-divide nyo yan. Kasi wala nang numero, i-divide nyo na. So ganun mga lodi. Kung may mga numero sa sa plano, sundin nyo. Pero pagka wala, kasi ang iniwasan din ng gumagawa ng plano, yung magkaroon ng conflict sa actual, no? Ay dito kasi inaaktualan natin, may mga pagkakataon kasi na mahaba yung ating ginagawa, no, yung actual na area. Meron din naman na mas maiksi o makitid, kaya nag-iiwan sila ng espasyo na walang sukat. So tingin dyan. So pinamaubaya ko na sa kanila, natuturuan na lang natin para matuto. So mga lodi, no, natapos na natin to lagyan ng mga plate. At yung ginagawa ni Monsing saka ni Edwin ay sinusukat ito. Kokopyahin na lang yung sukat. Dito bawat plate naman yan ay may mga guhit na na-chokstone, no? May markings na yan. Kokopyahin na lang nila yan. Ita-transfer dun sa kabila kasi yung laki nito, itong side na to, tapos sa kabila ay parehas lang. Para hindi na magtagal ng kuha ng eskwala niyan. So ito kasi kinuha natin ng eskwala to gamit yung angle bar, no? At yung paglagay natin ng plate ay ginamitan natin ng angle bar din na guide na kinokopya natin dito sa ating hawak na plano kung saan yung posisyon ng mga member natin. So kokopyahin lang yung mga sukat niyan para hindi na paiba-iba ang sukat. Kasi yung sinasabi ko, kapag ginawa natin dito sa kabila na iniskwelahan natin para makuha natin yung hulog nitong top to bottom cord natin para sa mga member, what if kung nalagyan natin ng natapatan doon sa baluktot na bakal, so magkaiba na ang sukat ng mga ito. Kaya mas mainam na kuhanin nyo na lang yung sukat, kopyahin na lang, ita-transfer sa kabila. So ganun din naman ang ending yan.
So ayun oh, pag natapos nila yan, lalagyan din ng plate. So lalagyan din ng plate kasi ito may mga plate na to. At ito na confirm na natin, no, bago mag-proceed, siguraduhin na tama ang bilang ng mga member, tama ang bilang ng mga plate. Kasi pagka nadublihan na ng angle bar yan, ay napakahirap na baklasin, no. So dapat ingatan ang trabaho na huwag magpaulit-ulit. So bilangin nyo Edwin kung tama. O yung guhit dito, bilangin nyo kung tama sa kabila. So, bilangin mo rin Cheng yung ginuhitan mo kung tama para malatagan ng plate. Ito may mga nakanda na tayong mga plate. Then bukas ay magano na dyan, maglatag na tayo ng doble tsaka yung mga member. Ito pala itong ginagawa natin malaking trusses, ito yung main truss nya ay dito na natin ipapadrone lahat ng mga trusses, pati yung inner trusses, yung maliit, yung nasa loob ay dito na rin ipapadrone para maiwasan natin yung paiba-iba sukat. So ngayon na-kompleto na natin tong mga plate. So yun. Dudublihan na. So dalawang tao ang gagawa. So isa yung taga-weld. Siyempre may vice grip. Dali lang Munching, dali lang. So dalawang tao gagawa, no. Isang taga welding dito sa may plate. So magkabilaan ng welding yan, isa dito sa may plate saka din doon sa likod para hindi mabakot. Siyempre gamit kayo ng vice grip dahil itong ano na to, yung angle bar na yan ay makapal, no, 6mm na standard na 6mm yan. Tapos detress kaya medyo matigas, no, lumalaban yan kapag wala kayong vice grip. Ito pa Edwin, may F siya na ginagamit. So lahat to dudublihan muna bago natin lalatagan ng member. So hindi pa naman yan pinupull weld, no, spot lang muna para ano na hindi lang mabiyak dahil ipo-pull weld pa naman yan kapag may member na. So yan yung iniwasan natin dyan, na huwag kayo nagpo-pull weld habang hindi pa nakumpleto lahat ng pyesa kasi magbibing kubungan yan, wala na tayong magagawa dyan pagka gano'n ang mangyari. So dito mga lodi, no, naglalagay na ng mga member at dalawang tao. Mas maganda kung sa bayan, isa nagwe-welding doon sa bottom cord, isa dito sa top cord para maiwasan yung ano, yung misalignment. So kasi kailangan yan nakapwesto siya dapat talaga kung saan siya nakapwesto. Yung isang tao lang gagawa niyan, yung mai-welding niya doon, andin dito gumalaw. So wala na, ulit na naman. Mas maganda yung dalawang tao. So yan. So ito, meron pa dito yan. May member pa dito. Din may plate dyan. So pagdating dito, meron pang isa dito, no. Pinaka diretso dito sa baba. Sumatiro top board to bottom. Isa lang yan pero hindi natin nilagay dahil ito kakaltasin natin to yan para dun sa preparation pagdating sa paglagay ng plate. Kasi dito rin natin ipapattern yung maliliit na trusses yung nasa gitna. So ito diyan na ilisusot yung plate dito. May dalawang plate kasi dito kaya hindi natin muna nilalagyan yan.